Naisipan ko nga pala manghapin at wala nga kaming pang ulam. Kaso nga lang ay wala man laang nasibad at inaabot pa ng ulan. Kaya naman naisipan ko na manguha na laang ng tapalang. Yan, nung aarte ng isda, hipo na nga ang pain, ayaw pa. Ay diwag kung ayaw. So yun na nga guys, for today's video, ito nga lang pala ang ulam namin ngayon. Tapos hati pa kami dito ni Unichan. Pang asar, kaya naman naisipan ko nga namang hapin din malapit sa aming bahay. At ang pamain ko nga pala ay hipon. O diba bakit kaya hindi ko na lang naisipan na iluto na lang itong hipon at iulam. At pinain pa. Wala kayong paki, vlog ko to. Hindi ba malay natin makahuli tayo ng sigapo. O di kaya ipulahan, abay masarap yung sinabawan. Lagi kasi nakakahuli si Johan dito ng gayon. Ay ewan ko lang ko ako'y makakahuli at gawa ng kakaumpisa ko pala ang ako'y nababad trip na. Ang laki kasi nung nylon na gamit ko at gawa ng yung mga ginagamit kong panghapin ay nangawala na. Para sa akin mahirap gamitin kapag sobrang laki ng nylon. Hindi kasi masyadong maramdaman ang sibad. Saka pinakang problema dito kapag sumabit. Ayan, sumabit na nga. Ang hirap niyang patirin at gawa ng malaki ang nylon. Masakit sa kamay, nakakasugat. Sa mga ganaling panghapin, hindi naman talaga maiwasan na sumasabit talaga yung biwas. Lalo pa nga din sa pwesto ko at gawa ng may gulong dito sa ilalim. As in gulong ng sasakyan, hindi gulong ng palad. Nilagay ni Papa yan dyan para bahayan baga ng mga isda. Kaya palagi may nahuhuling sigapo o lapu-lapu din ni si Johan. 3 gulong ata nakalagay dyan sa ilalim. Tapos doon sa may tapat ng aking kubo, puno naman ng anahaw ang nakalagay doon. Kaya nakakahuli rin ako ng sigapo doon kapag ako'y namimiwas doon. Pero hindi naman laging may nahuhuli. Minsan ay wala. Pero yun nga, awan ko lang ngayon kung ako'y may mahuhuli. Pero sa tingin ko parang way klaro ako makahuli at gawa ng malakas na ang agos. Nadadala yung pain sa tabi. Nakaabang pa naman yung pusa kong si Tabo din sa mahuhuli kong isda. Tapos may dumaan pang bangka. O wala na, nakabog na ang isda. May sumisibad naman kaya nga lang ay parang pabebe ang mga isda ngayon. Paukit-ukit lang sa pain. Tapos kung kailan hindi ako nakabantay sa biwas, saka biglang may sisibad. Hindi tuloy kami nagpapang-abot. Dahil nga naiinip na ako sa pwesto ko at wala man lang ako nahuhuli kaya na may lilipat nga ako. Dini sa may tapat ng aking kubo. Nga pala may mga nagtatanong sa akin bakit daw hindi na ako nagluluto dini sa aking kubo. Sa ngayon kasi ay sira siya gawa ng bagyo. Pero hindi naman sirang-sira, sakto lang. Hindi ko lang maayos sa ngayon at gawa ng may iba pa akong pinagkakaabalahan. Sa mga susunod aayusin ko na. Nakatanaw nga pala sa akin si Tabo din dyan at kanina pa ngaraw-ngaw na ngaraw-ngaw. Gusto atang sumama sa akin sa pamimiwas. Sobrang init na nga pala at kahit makapal nga ang mukha ko ay talagang tumatalab din ang init. Kaya na may nagtakip na nga ako ng mukha at hindi na kaya ng power. Pero ayan nga biglang umulan. Ayos din ay. Lakas mang trip ng panahon. Umawas na nga pala muna ako ng bangka at talagang lumalakas ang ulan. Pero pagkaawas ko nga mahina na yung ulan at umiinit na ulit. Talaga naman. Parang ginagago lang talaga ako ng panahon ah. Babad sa initan tapos biglang uulan. Ayos din. Dahil nga hindi na ako natutuwa sa pangahapin o pamimiwas na yaan. Kaya naman naisipan ko na lang na pumunta ng lalauhan at manguha na lang ng tapalang o yung bagang tinatawag nilang lukan sa iba. Yan ang arte kasi ng isda ngayon. Hipo na nga ang pain, ayaw pa. Ay diwag kung ayaw. Hoy, bakit parang nagagalit na naman? Nga pala yung mga hipo na ipapain ko sana kanina, tinabi ko na muna at lulutuin ko na laang para sigurado pang may ulam. Pero kailangan nga manguha pa rin talaga ako ng pang-ulam kasi akaunti yun. May mga nakikita nga rin pala ako ditong bagumon at kinukuha ko na rin. Basta pwedeng maulam ay. Pero ang pinakang gusto ko talagang panguhain ngayon ay tapalang. At ayan nga at nakakuha na ako, sumala pa. Nga pala itong pinanguhaan ko ng tapalang ay dito rin kami dati nanguha. At kahit nga walang nagtatanong ay share ko lang. 12:00 na nga pala ngayon ng tanghali at kasagtingan nga ang init. Kaya naman ayan ang sakit nga ng aking bungo. Natibok ang aking ulo na para bang in love siya. Medyo nakakapagod nga lang pala ang pangunguhan ng ganaring tapalang. At wala kang ibang gagawin dyan kundi magkadlis na magkadlis na magkadlis. Mga nakatago kasi sila sa putik. Kapag may kumaltok sa itak mo, yun yun. Pero hindi naman lahat ng kaltok ay tapalang. Minsan ay bato laang. Masaya nga pala manguha ng ganito lalo na kapag halos dikit-dikit yung mga nakukuha mo. Kahit mainit ay sisipagin ka. May nagre-request nga pala sa akin na manguha nga ng ganitong tapalang tapos gawin ko daw barbecue. Tapos meron ding iba na nagsasabi na gawin ko naman daw sisig. Sige, try natin yan kapag marami akong nakuha. Pero meron nga rin pala mga nagsasabi na masarap nga daw itong kilawin. Pero parang hindi kaya ng power ko yung ganun. Kapag kasi ako nag-iihaw ng ganyan tapos hindi masyadong naluto, ako ngay nalalansahan na. Ay lalo na siguro kapag kinilaw. Siguro depende rin talaga sa nakasanayan ng tao. Kasi yung iba ayaw din kumain ng mga tuyom. Yung bagang kinakain naming sea urchins, nalalansahan sila. Pero kami man ay hindi. Isa nga sa hindi ko talaga kayang kainin na kinilaw ay yung tambilok. Nung sinubukan namin yun talaga namang kansusuka ako ay. Pero merong iba na malinamnam ang lasa. Pero yung mga napapanood ko sa video, yung pagkakuha sa kahoy tapos maitim-itim pa diretso subo na. Para scripted na lang talaga yun. Kasi nga lasang putik talaga. Pero depende na rin talaga siguro sa panlasa ng tao. Ang kaya ko lang kasing kainin na kinilaw ay isda, sea urchins, sea cucumber, yung mga ganun lang. Nga pala hindi lahat ng tapalang ay mga nakatago sa putik. Yung iba yung mga nakalabas lang tulad nito. Pero bihira lang yung ganyan. Kadalasan talaga sa kanila ay mga nakabaon sa putik. Pero kapag medyo mabuhangin ang lugar, mga nakalabas sila. Doon sa dati namin pinanguhaan, mga nakalabas lang at gawa ng mabuhangin
doon. Gusto ko nga sana magpunta doon kaya nga lang ako'y napapanlaw at ako'y mag-isa laang. Masukal kasi doon. Tapos dati may nakita kasi doon pitos. Naanod lang baga doon, nakabalot sa plastic. Tapos binaon doon sa buhanginan kaya baga nakakapanlaw. Mamaya bagay habang nangunguha ako ng tapalang ay bigla na lang may pumalirit na bata. Ay naku po, wag na. Baka kung saan ako pulutin. Buti sana ako magapakita sa camera, maigi rin pang reels. Dati kasi na-experience ko rin yung ganyan nung hindi pa ako nagbablog. Nangunguha ako noon ng panggatong. Umiiyak lang sila pero hindi mo sila makikita. Yung iyak niya parang katabi mo lang pero hindi mo siya nakikita. Hindi naman ako sobrang panlawin, may mga lugar lang talaga ako na kinapapanlawan. Nakapangilaw nga ako sa dagat ng madaling araw kahit mag-isa lang ako. Pero yun na nga, mabalik tayo, ang oras nga pala ngayon ay 2:00 na. At ang inakapanlawan ko ngayon ay itong mga puno at parang pakiramdam ko'y bigla na lang may babagsak na ahas. Gusto ko pa sana manguha at gawa ng akaunti pa yung mga nakuha ko. Kaso nga lang ako inakabanas na at yanong init at ako pati nagugutom na. Kaya naman ayoko na at uuwi na ako. Magpapahinga lang muna ako saglit din sa aking kubo at yanong init. Tapos pinuntahan ko nga pala muna saglit itong pinagkakaabalhan ni Unichan, yung kanyang kubo. Naks, ang ganda ng kanyang kubo. Pwede na mag-asawa. Kaso nga lang parang hindi ka man lang makahiga dyan at yan liit. Ito daw kasi ay tambayan laang niya kapag siya ay mag-voice over. Dati dito rin ako nagbo-voice over, tahimik kasi dito. Kaya nga lang kapag umulan, ayun ay di umulan. Ito nga pala malapit lang din sa aking kubo din sa may palaisdaan. So yun na nga, nakauwi na nga pala ako at ito nga lang pala yung mga nakuha kong tapalang at bagumon. Kukunti nga lang pala kaya hindi ako makapagluto ng sisig. Agasapin lang nga rin sa mangkok. Kaya naman gagataan ko na lang ito at ilalahok sa gulay. Tamang-tama at binigyan ako ni nanay ng kalabasa. Next time na lang tayo magluto ng sisig na ganito at saka yung barbecue. Kapag marami ako nakuha. Nga pala bago tayo magpatuloy ay shoutout muna kay Francis Pabular, Rosalea Malubag, Rosemary Simbahon, Brian De La Cruz, Cecily Angeles, Yasmin Abando, Andy La Cruz, Canicula Family, Redoblado Family, Perfecto Doronyo, at kay Tiny Den. Nga pala mga katabodi, thank you po sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin kahit na madalang na nga ako makapag-upload ng vlog. At ayun, patuloy pa rin sa pagtaas ng followers natin. Thank you po sa inyo. Nasa 1.3 na tayo. Yun nga lang, tumaas ang followers natin pero bumaba ang viewers. Madalang na kasi ako makapag-upload ng vlog. Saka marami nagme-message sa akin, hindi na daw lumalabas yung mga video ko sa newsfeed nila. Wala tayo sa algo ni Meta. Kaya dapat talaga sipagan ko na ulit sa pag-upload ng vlog. So yun na nga, mabalik tayo sa lulutuin ko. Sinama ko na nga rin pala yung mga bagumon. At akaunti lang din naman yun. At ayun, wala na naman ako maisip na asabihin. Ganto na lang, sagutin ko na lang yung mga tanong nyo lagi. Yung mga nababasa ko laging tanong. Ano daw ba ibig sabihin ng tabudi? Para sa akin, ang ibig sabihin ng tabudi ay makulit or maligalig. Tama yan, nasa isip nyo, yan yung nasa cartoons. Yung palaging binabanggit doon. Basta lagi ko na nababanggit sa mga vlog kung bakit yan na naging pangalan ng page ko. At sa mga nagtatanong naman, hindi daw ba nabaha din sa amin at malapit nga kami sa tabing ilog? Hindi po, kasi nga ay wala namang aistakan ng tubig. Tabing dagat din kami. Karaniwan na dito sa amin ang pagtaas ng tubig at gawa ng high tide, hindi dahil sa baha. At sa mga nagtatanong naman, ano ka ba? Tomboy ka ba? Bakla? Babae? Ano ba sa tingin nyo? Hoy, bakit parang nagagalit ka na naman? Kaya nga Miss Tabudi, di sana Mr. Tabudi ang nakalagay dyan. Kayo talaga. So yun na nga, bago pa ako mapaaway, mabalik tayo din sa aking lutuan. Nabili ko nga pala ito sa online. Maganda nga pala itong gamitin lalo na kapag ikay magkakamping-camping. Ayan, pwede mo siyang dalhin. Tapos may lagayan na rin siya. Alagay ko sa comment section ang link. At yun na nga, luto na ang ating pananghalian. Ay panghapunan na pala ito at gawa ng anong oras na. Murag igit man siya. Uy, charis.